mga CTMs or NPAs dun sa barangay Pantabangan sa Dupac ito yung sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So 2005 to during my test mission sa Ranger Class 159. So we have my team na nag-move dito sa axis na binigay sa akin on the left ng aming objective. And then we have another team, yung aking kabady team na under kay Lieutenant Jeremy Damunsong on the right. So as habang kiniklear namin yung mga kabundukan is nagkaroon kami ng nakasunod kami ng mga indications or trackings based na rin doon sa mga reactions ng mga tao na nakikita namin. So balisa, hindi mapakali yung mga tao dahil bigla na lang kaming nakita. So unfortunately, medyo na-compromise kami noon kasi may nakita sa amin ng civilian. Pero ang ginawa namin is nag-move na lang kami. So nung na-compromise na kami, medyo binilisan namin yung movement papunta sa taas, going dun sa aming objective north direction. And while going kami north direction, nakakita kami ng mga indications or parang isang maliit na trail na pababa do sa low ground. So kung mapapansin niyo, like para siyang para siyang valley yung style nung plenum site nila. So napapaligilan siya ng high ground. At nung sinundan namin yung trail or yung na may trackings going pababa, na-discover namin na dito pala sa area na ito is meron silang mga preparations na prepare at dito nila ikakandak yung kanilang plenum. So with the preparations doon is mayroon silang tinayo na mga makeshift na mga trapals, mga tables, tents that would accommodate more or less mga 500 na katao. And nandun din yung mga napakaraming sako ng bigas, napakaraming delata, various na wires, generators and everything. Plus na-reinforce pa itong plenum site na to na positive siya na naging plenum site sa pagkaka-discover namin o pagkakumpiska namin ng mga subversive na documents. So merong cellphones with contact numbers ng mga different commanders, plus merong sketches and mga leaflets nila for the following year. So for 2006, in January 2006, prepare na nila as early as mga November ng 2005. So preparing sila for this activity. So abang binaba namin yung encounter site is yung team ko and yung section leader ko na si Lieutenant Balgos tsaka yung command group niya, in-scour namin ng maigi yung area. So nakita namin na nandun din na pinapaanod na nila sa creeks yung mga trapals, yung iba pang mga dokumento dahil wala na silang time na makapag-withdraw dahil nga nalaman nila na kaming yung grupo ng sundalo, yung isang team na dinala ko at yung isang team na dinala ni Lieutenant Damunsong. So with that, habang kinikita namin, binaba namin yung yung in-scour namin yung area. We have a body na sniper team during that time na in-employ din namin. So iniwan namin yung sniper teams namin dito sa taas. So iniwan namin dito yung aming mga sniper teams na kabady. Tapos kami na lang yung bumaba. So while nag-scour kami dito, nagkaroon na naman nakakita na naman kami ng indication ng trackings going dito sa area na to. So meron na naman trail dyan leading there na sariwa pa yung bakas. So with that, ang ginawa ko is sinila ko na yung team ko at nabigyan naman tayo ng tasking na aking section leader na sundan at na-aprobahan yung paghingi natin ng clearance na sundan at abang sariwa pa yung mga bakas. So sinundan namin yung indications at while going dun sa taas, midway nung makuha namin yung pinaka-peak niya, yung high ground niya, bigla kaming binanatan o pinutukan na nung mga kalaban. So with this, ang estimated ko with the various firearms, meron silang M14, may carbine, M16 at meron din silang M60. Pero yung M60 nila, napaka-konti na lang ng bala dahil hindi nila na-maximize yung M60 nila. So with such a vantage position na kami nanggaling sa baba, na-outmaneuver namin yan using yung sariwang-sariwa pa na itinuro sa amin during the training nung sa Ranger. So lumapit kami sa kalaban using yung aming fire and maneuver. So by bounds na nakuha namin ng nakuha. Hanggang dumating sa point na nagkaroon ng flat na ground na ang cover na lang is yung mabababang damo.
So na-hold kami dito sa tree line. Dahil yung kalaban, malalaking puno, naka-tree line din sila. They have their cover and concealment. And nung na-reach ko yung end ng terrain na hanggang doon na lang yung cover and concealment, wala na rin kaming mamanyuberan sa left and right flank niya dahil mayroong malalim na biyak or pagitan ng lupa, parang creek line siya. Na-hold kami dito. And fortunately, habang naririnig ng aming kabady team, yung kabady team na nagkakaroon na kami ng firefight, unti-unti na palang gumagapang yung isang team dito sa may right side nila. So, sa right side nila, unti-unti naman nagmaneuver yung kabady team namin. At doon sila nagulat, doon sila nagkaroon yung element of surprise. Doon sila natalo. So, with that, sinabayan namin, nung narinig namin, nakita ko na nagkontakan na kami na pwede na silang pumutok at bumuga. Binanata nila from the east or yung right flank ng pwesto ng kalaban, mga 3 lines. Binanatan ko lang team. And with that, abang nahati yung grupo nila, nahati rin yung attention nila, pati yung firepower nila. Kinumanda na natin na mag-assault na yung team ko. So, nag-assault kami hanggang malapitan namin. So, more or less, that was around 50 meters na lang. So, with that, rush up talaga. Nakuha namin. So, nung nakita na kami ng tropa namin na malapit na sa mga tree line, nag-shift fire na sila dito. Yun yung mga tama nila, yung nakahabol dun sa nagwi-withdraw na kalaban. Kasi yung kalaban, nag-withdraw sila into 2 separate directions. Fortunately, nung nakita ng kabady team ko na malapit na ako sa tree line para maiwasan yung crossfire, nag-command yung team leader ng kabila na mag-shift fire. So, para maabang nakalapit ako. And habang nag-shift fire sila doon sila nakadali ng isa. May nadali silang isa. At doon mismo sa encounter site, meron tayong nakiwa na mga 4 na body counts. At unfortunately, nadala nila yung mga baril nila. Naiwan doon yung isang backpack na nandun yung sinasabi ko na cellphones, mga documents na subversive documents na nagpapatunay nga na yung grupo na nakalaban namin is yung grupo ng NPA na namumugad dun sa area. At yung na-clear namin na parang engagement area na prepare sa baba is yung pagkakanta kanila ng isang malaking pagpupulong or yung kanilang plenum for the coming year.